Pagpatuloy na po natin mga minamahal yung ating series sa book ng John, yung Gospel according to John. So kung meron po kayong kopya ng banal na kasulatan, samahan niyo po ako sa aklat ng Juan, kabanata po ay 5, mga talatang 30 hanggang 34. Juan, kabanatang 5, 30 hanggang 34. So kung nakita nyo na po mga minamahal, hinihiling ko po na minsan pa magsitayo po tayong muli bilang pagbibigay galang sa makapangyarihan at banal na salita ng ating Diyos. Ito po ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo sa talatang 30 ng kabanatang 5 ng Juan. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig at ang paghatol ko'y matuwid sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban niyong nagsugo sa akin. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Iba ang nagpapatotoo sa akin, at talastas ko ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo. Kayo'y nangagsugo kay Juan, at siya'y nagpatotoo sa katotohanan. Datapwat ang patotoo ay hindi mula sa tao, gayon may sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo'y mga ligtas. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa at ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Makakaupo na po kayo mga minamahal. Ang titulo po ng ating pangangaral ngayon ay pinamagatan kong Ang Mga Saksi ni Jesus. Ang Mga Saksi ni Jesus, Part 1. So, siguro nagkakaroon na kayo ng hino or ng hint na ito po ay series again ng pag-aaral tungkol sa mga witnesses o yung mga saksi ni Jesus Christ dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan. So yung mga talata pong ito na binasa natin, in fact hanggang verse 4 to 7, ay pagpapatuloy po ng pangangatwiran ng ating Panginoong Jesus sa mga Hudyo pong umuusig sa Kanya. Kung naalala po ninyo, may mga Jews o mga Hudyo, pinunong Hudyo in fact, na umuusig kay Jesus Christ dahil nagpagaling po siya ng isang lalaki sa araw ng Sabat. So ito po yung part ng kanya pong naging tugon sa kanila. So maalala po ninyo na pinag-aralan po natin nung nakarang linggo yung verses 16 to 19 na nagpapakita po yan na si Jesus o si Jesus ay kapantay po ng Diyos Ama sa esensya sa kanyang pagiging Diyos. Hindi siya isang maliit na klase ng Diyos lamang at lalong-lalong hindi siya basta-basta tao lamang. Nagbigay po siya ng maraming mga argumento, mga kapatid, tungkol dyan at hindi na po natin muli babalikan sa panahon sa oras po na ito sapagkat naniniwala akong sapat na po yung mga ginugol nating oras para patunayan, para pag-aralan yung mga arguments ni Jesus Christ na siya po ay kapantay ng Diyos. So that was in verses 16 to 19. So pagdating po sa verses 30 to 47, kung saan po nakapaloob yung ating teksto sa umaga pong ito, nagbibigay na po si Jesus ng mga saksi o ng mga witnesses para po patunayan yung kanyang claim kung sino po ba talaga siya. In verses 30 to 34, ginamit po niya bilang saksi si Juan Bautista na siyang atin pong teksto ngayong umaga. Pero kasunod po niyan in verses 35 to 36, ginamit naman po niyang saksi ang kanyang mga gawa. Tingnan niyo wika ang aking mga gawa. Ito'y nagpapatunay na ako'y hindi basta ordinaryong tao lamang. And in verses 37 to 38, ginamit naman po niya bilang saksi ang Diyos Ama mismo. And then lastly, in verses 39 hanggang doon po sa verse 40 ay ginamit naman po niyang 47 ay ginamit niyang saksi ang salita ng Diyos, particularly ang Old Testament, para po patunayan ang kanya pong mga sinasabi. So yung mga saksi po na yan ay sunod-sunod po nating pag-aaralan mula ngayon hanggang sa mga susunod na 2 o 3 linggo, Lord willing. Sino-sino po ba o ano-ano po ba itong mga witnesses, itong mga saksi na ito na sinabi ng ating Panginoong Jesus para po patunayan yung kanyang claim na siya ay kapantay ng Diyos. Maaaring tinatanong po ninyo, bakit po ba
nagbibigay pa ng mga saksi si Jesus tungkol sa kanyang sarili, kundi hindi ba po ba sapat na paniwalaan natin yung kanyang mga sinasabi tungkol sa kanyang sarili? Hindi niyo po ba yun natatanong? Ba't kailangan pa ni Jesus na naglabas ng mga witnesses, ng mga saksi? Di ba yung sapat na dapat yung kanyang sinasabi? Ginagawa po ito ng ating Panginoong Hesus alinsunod po sa sinasabi ng Deuteronomy chapter 17 verse 6 and chapter 19 verse 1. Sinasabi po doon na hindi pwedeng hatulan ang isang nagkasala maliban na mapatunayan ng 2 o 3 saksi ang kanyang nagawang mga kasalanan. So sinasabi po dito na hindi po masasabing totoo ang isang claim kung isang tao lang po ang nagsabi. Kaya naman po sa case ni Jesus, pinapatunayan niya yung kanyang claim na siya po ay anak ng Diyos o siya po ay kapantay ng Diyos ay hindi lamang sa kanya ho nang galing. Ito po ay pinatutunayan hindi lamang ng isang saksi, kundi ng maraming saksi. Therefore, sinasabi niya sa kanyang mga kausap na mga Hudyo, at sinasabi po niya sa atin sa panahon po natin ngayon, na karapat dapat po natin itong paniwalaan. Karapat dapat po natin itong pagsampalatayanan. Kaya naman po pagdating po sa natin ngayon dito po sa umagang ito hanggang sa mga susunod na linggo, layunin ko po na mas lalo pang tumibay yung atin pong paniniwala na si Jesus nga po ay tunay na Diyos, at kung tayo po ay hindi pa po sumasampalataya ng totoo sa ating Panginoong Jesus, nawa po ito po yung gamitin niya na panahon o klase ng pag-aaral upang makumbinsi ka, kapatid, na maunawaan mo na karapat dapat talaga siyang pagtiwalaan at sampalatayanan para sa iyong kaligtasan. So ito po ay tugon pa din sa pinaka-purpose ng book ng ito. Naalala niyo po ba yung reason kung bakit sinulat ito ni Apostle John? Kung bakit niya sinulat yung buong Gospel of John? Kung babalikan natin yung purpose niya in John 20 verse 31, sinabi niya hinayag niya ng malinaw kung ano ang layunin ng aklat na ito ng ating pinag-aaralan. Sabi doon, John 20 verse 31, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. That's the very purpose of this book. Kaya paulit-ulit niyo pong naririnig kung sino si Jesus, at paulit-ulit niyo po yung naririnig yung challenge na sampalatayanan natin pagtiwalaan si Jesus. So sa pag-aaralan po natin ngayon sa yung unang saksi na binanggit po ng ating Panginoong Jesus sa katauhan po ni Juan Bautista in John chapter 5 verses 30 to 34. So inati lamang po natin ito sa 3 parts, sa 3 bahagi para madali ho ninyong masundan. Yung una po ay tinawag kong ang pangangailangan ng saksi. Ang pangangailangan ng saksi in verses 30 to 31. And then secondly, ang unang saksi in verses 32 to 33. And then lastly, ang layunin ng pagkuha ng saksi. Ang layunin ng pagkuha ng saksi in verse 34. So, wag po kayo mag-alala kung hindi nyo nakuha lahat. Isa-isa ho natin yung pag-aaralan ng mabagal. So, una po, mga kapatid, ay ang pangangailangan ng saksi. In verses 30 to 31, makikita po natin ang paliwanag ng ating Panginoong Jesus. Bakit po ba kailangang magbigay siya ng mga saksi upang patunayan po yung kanyang patutuo tungkol sa kanyang sarili? Pasinin niyo po yung banggit in verses 30 to 31. Ang sabi doon ng Panginoong Jesus, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, humahatol ako ayon sa aking naririnig, at ang paghahatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ni Yaong nagsugo sa akin. Sa verse 31, ang sabi po doon, kung ako'y nagpapatutuo sa aking sarili, ang patutuo ko ay hindi katotohanan. Diyan lang po muna tayo, mga kapatid. Sabi po ulit sa verse 31, hindi ako nakagagawa ng anuman sa aking sarili. Stop po muna tayo doon. Hindi po dito, mga kapatid, baka isipin ninyo, mahina naman pala si Jesus eh. Di ba, kala ko ba Pastor Diyos siya?
na pinag-aaralan natin. Bakit dito sinasabi ng ating Panginoon Jesus, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili? Mga kapatid, hindi po tinatanggi dito ng Panginoon Jesus yung kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat o yung kanyang pagiging omnipotent. Kung gayon, ang ginagawa niya dito, mababaliwala na yung mga una niya sinabi. Kung sino siya, na yung ginagagawa ka ng Ama, nagagawa ko. Yung pagbuhay ng mga patay, nagagawa ko rin. Mabaliwala na lahat yun. So, hindi po yun yung sinasabi po niya dito. Kung gayon po mga kapatid, ano po ang ibig sabihin dito ng ating tagapagligtas? Ito po ay sinasabi niya tungkol sa kanyang kalalagayan bilang tao. So, dapat ninyong maunawaan na ang ating Panginoong Jesus ay unique sa lahat. Meron siyang dalawang natures. Meron siyang dalawang kalikasan. Siya po ay Diyos, truly God. Lahat po ng katangian ng Diyos ay nasa Kanya. Siya po at the same time ay truly man. Siya rin po ay tao. Lahat po ng katangian ng tao ay nasa Kanya. Kaya mga minamahal bilang mga Kristiyano, hindi ho natin tinatanggi na ang Panginoon Jesus ay tao. Diba? Naririnig niyo pa ulit-ulit yan eh. Ang atin pong tinatanggi, ang Panginoon Jesus ay tao lang. Sapagkat dalawa siya. Dalawa ang kanyang kalikasan. Isa lang ang Panginoon Jesus, pero dalawa yung kanyang kaligtasan. So ito po yung sinasabi niya dito. Yung sinasabi po niya dito na hindi ako makakagawa ng anuman sa aking sarili ay pumapatungkol sa kanyang pagiging tao. Noong panahon po kasing ito, ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, yung tinatawag na incarnation. Hindi reincarnation, na incarnation. Siya ay Diyos, kapantay siya ng Diyos, pero siya po ay nagpakababa, siya po ay nagkatawan ng isang tao. Siya po ay nag-anyong tao. So hindi po niya nais o hindi po niya inalis nung siya po ay nagkatawan tao yung kanyang mga katangian bilang Diyos. Yun yung turo ng iba. Nung siya wika ay nagkatawan tao, na wala yung kanyang Diyos. Sinampay lang niya muna yung kanyang pagiging Diyos. Siya po ay tao lang. Hindi po nawala yung kanyang pagiging Diyos. Ang isinantabi po niya, mga kapatid, nung siya po ay nagkatawan tao, yung malaya po niyang paggamit ng kanyang mga kapangyarihan bilang Diyos at ipinagpasakop po niya lahat iyon sa Diyos Ama. Kaya nga nagpakababa ang ating Panginoong Jesus. Kaya naman po yung sinabi niya in verse 30 na hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, mahalaga pong maunawaan po natin yan sa konteksto ng pagiging tao ng ating Panginoong Jesus. Sa konteksto na siya po ay nagpakababa bilang isang tao. So mahalaga pong maunawaan natin yan mga kapatid, sapagkat isa po ito sa ginagamit na patunay sa mga relihiyon at mga tao, tagapagturo na naniniwala si Kristo ay hindi po isang Diyos kundi tao lang. Kagaya po ng mga iglesia ni Kristo at mga Muslim. So and then nasabi po ng ating Panginoong Jesus sa pagpapatuloy ng verse 30, humahatol ako, sabi niya doon, nandun sa verse 30, humahatol ako ayon sa aking naririnig at ang paghatol ko'y matuwid sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban ni Yaong nagsugo sa akin. Ano po yung paghatol dito mga kapatid na ginagawa ng ating Panginoong Jesus? Ito po ay pumapatungkol sa kanyang judgment or claim kung sino po ba talaga siya bilang Diyos. Na siya po ay kapantay ng Diyos, kagaya ng naarala po natin ng mga nakaraan. Ayon po sa kanya, tama o matuwid ang kanyang mga sinasabi sapagkat hindi naman niya talaga ito sinasabi batay lamang sa kanyang sarili. Ito po ay kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa kanya. At yamang ang mga Hudyo pong kausap niya ay naniniwala sa Diyos Ama. Sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesus na dapat din nilang paniwalaan ang sinasabi ng anak ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat hindi lamang ito buhat sa kanyang sariling patotoo. Ito po ang mismong pinasasabi ng Diyos Ama na pinapaniwalaan nila na nagsugo sa ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi niya, dapat pinapaniwalaan nyo rin yung sinasabi ko. Kasi hindi lang naman ako may sabi nito. Ito ay sabi ng Diyos na pinapaniwalaan ninyo na nagsugo sa akin. Nakukuha niyo po ba dito yung point ng ating Panginoong Jesus? And then sinundan po niya ito, o sinundan po ito ng Panginoong Jesus na nakakabiglang statement, shocking statement in verse 31. Tingnan niyo po yung Bible ninyo. Sabi doon sa verse 31, kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Shocking po ba mga kapatid? Kung ako kayo nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan.
So hindi po sinasabi dito na puro kasinungalingan lang ang sinasabi ng Panginoong Hesus, hiwalay sa kanyang Ama. Naaral na po natin as early as John chapter 1 verse 14 na ang Panginoong Hesus ay puspos ng biyaya at ng katotohanan, full of grace and truth. Diba? Diyan ko nga nakuha yung pangalan ng aking anak eh. Grace, which in Greek is charis, and truth is aletheia. Grace and truth. Charis, aletheia. So si Jesus po ang pinatutungkulan doon. Siya daw ay puspos, puno, bumabalong sa Panginoong Hesus ang katotohanan. Nag-uumabaw ang Panginoong Hesus sa katotohanan. In fact, in John chapter 14 verse 6, na teksto po ng mga young people na sinare sa amin ni Sister Krisha last time, ang Panginoong Hesus daw po ay ang embodiment ng katotohanan. I am the way, the truth, and the life. Ako wika, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So hindi po sinasabi ng Panginoong Hesus dito na sinungaling siya sa kanyang sarili. Kung unang tanaw, parang gano'n ang ibig sabihin, pero hindi yun ang meaning nun. Kukontra yun sa maraming pahayag sa banal na kasulatan. Kung ikukonsidera po natin ang konteksto, mga kapatid, kaya sa pag-aaral ng Bible, mahalaga laging inaaral natin yung konteksto kasi mamamali tayo ng interpretasyon. So ano po ba yung konteksto? Yung mga talata sa paligid ng talata, verses before and verses after. Literary context. At kung i-consider nyo po yung context ng verse 31, sinasabi lamang po dito ng Panginoong Hesus yung pangangailangan ng patutuo ng iba upang paniwalaan ng mga Hudyong kausap niya yung kanyang sinasabi. Ayaw nga maniwala sa kanya, di ba? Tingin ng mga Hudyo, peking propeta. Tingin ng mga Hudyo, lapastangan, mamumusong ang ating Panginoong Hesus, di ba? Kaya nga gusto siyang patayin. So gumamit ang Panginoong Hesus ng ibang witnesses. Para bang sinasabi niya sa kanila, kung ako lang ang may sabi, di wag ninyong paniwalaan. Ganun po ang sinasabi dito ng Panginoong Hesus. Then after po niyang itong sabihin, ipresent na po niya yung kanyang unang witness. At least sa talata pong ating pinag-aaralan. Kasi marami siyang witnesses, marami siyang mga saksi na binanggit po dito. Pero ang una niyang saksi na binanggit ay si Juan Bautista. At yan na po papasok yung pangalawa nating punto, ang unang saksi. Ang unang saksi. Mababasa po natin in verses 32 to 33 na ang unang saksi na ginamit ng ating Panginoong Hesus upang patunayan yung kanyang claim tungkol sa kanyang sarili na siya po ay kapantay ng Diyos. Hindi lamang po in authority but also in essence. Therefore, meron siyang karapatan at meron siyang kakayanang gumawa even sa Sabbath day. At ang unang ginamit niyang witness para dito ay si John, not the Apostle John na may author ng aklat na ating pinag-aaralan, but John the Baptist, si Juan Bautista. Maaaring tinatanong po ninyo, bakit po si Juan Bautista? Marami namang ibang pwedeng gawing saksi. Diba? Bakit si John the Baptist yung ginamit ng ating Panginoong Hesus as first witness? Ito po ay sapagkat mataas po ang respeto ng mga Hudyo kay Juan Bautista. Kinikilala po nila si Juan Bautista bilang isang propeta talagang galing sa Diyos. Hindi peke ang tingin nila kay Juan Bautista. Totoo si Juan Bautista para sa kanila. Legit ba? Sa mga mahilig sa online seller, legit na prophet. Hindi siya false prophet. Siya talaga'y galing sa Diyos. Kaya naman po sa mayamang karunungan ng ating Panginoong Hesus, si Juan Bautista po ang una niyang ginamit bilang isang matibay na saksi. Di ba napakatalino ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi po niya sa verses 32 hanggang 33, iba ang nagpapatutuo sa akin at talastas ko na ang patutuong isinasaksi niya sa akin ay totoo. Kayo'y nangagsugo kay Juan, si John the Baptist yan, at siya'y nagpatutuo sa katotohanan. So in verse 32 po, nabasa natin na ina-affirm o tinatanggap ng ating Panginoong Hesus yung patutuo ni John the Baptist tungkol sa Kanya. In John chapter 1 verse 15, naalala po ninyo, sinabi po ni John the Baptist na si Jesus po ay mas dakila sa Kanya. So kung humahanga na kayo, parang sinasabi ng Panginoon, kung humahanga na kayo kay John the Baptist,
Dahil siya po ay propetang sinugod ng Diyos. Sabi mismo ni John the Baptist, mas dakila ako sa kanya eh. Di ba? In John chapter 1 verse 32, sinabi ni John the Baptist na nananahan kay Jesus ang banal na Espiritu ng Diyos. Di ba? Nakita ko wika, no, binautismohan ko ang Panginoong Jesus, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. Nananahan sa kanya ang Espiritu ng Diyos. It's another way of saying, siya po ay, yung kanyang ginagawa at kanyang sinasabi ay ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat siya'y sumasa Diyos at ang Diyos ay sumasa kanya. And in John chapter 1 verse 36, na saving verse ni Sister Bell, sinabi doon, sinigaw doon ni Juan the Baptist, pagmasdan nyo, behold, the Lamb of God who taketh away the sins of the world. Tingnan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. So ang sabi pa ng Panginoong Jesus sa mga umuusig sa kanya in verse 33, kayo'y nagsugo kay Juan at siya'y nagpatotoo sa katotohanan. So lahat ng sinabi wika ni John the Baptist tungkol sa akin na narinig ninyo sa kanyang pangangaral at narinig ninyo mula sa sugo na inyong isinugo kay John the Baptist, lahat yan totoo. Lahat yan dapat yung paniwalaan, sabi ni Jesus Christ sa mga taong pong ito. Yung mga sinabi ni John the Baptist in John chapter 1 verses 19 to 28, naalala niyo po yung istorya? Di ba nagsugo yung mga Hudyo, pinunong Hudyo, tanungin mo nga kung sino ito, ikaw na ba ang Kristo? Sabi ni John the Baptist, hindi ako. Pero may dadating na mas dakila kaysa sa akin, na maging ang kanyang sandalya sa hindi ako karapat-dapat kalagin. So dinakila niya ang Panginoong Jesus. So parang sinasabi dito ng Panginoong Jesus na narinig ninyo mula sa sugong pinadala ninyo ang patotoo ni Juan Bautista kung sino talaga ako. Totoo ang sinasabi niya na ako ang Kristo, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Bakit hindi kayo naniniwala? Yun yung argumento dito ng Panginoon Jesus Kala ko ba naniniwala kayo kay John the Baptist na siya ay propetang mula sa Diyos? Bakit nung sinasabi niyang ako ang Kristo, ako ang tagapagligtas, ako ang anak ng Diyos, mas dakila ako kaysa sa Kanya, bakit hindi kayo naniniwala? And then pagtapos po niyang ilabas yung kanyang unang testigo, sinulit yung una niya saksi, si Juan Bautista. Sinabi naman po niya yung dahilan kung bakit siya nagbanggit ng mga saksi. Kaya naman po pinamagitan natin yung huli nating punto, last na po ito, ang layunin ng pagkuha ng saksi. Ang layunin ng pagkuha ng saksi. Bakit ba kumuha pa ng witness si Jesus tungkol sa kanyang sarili? In verse 34, which is our last verse, makikita po natin yung dahilan ng ating Panginoong Jesus kung bakit siya nagbanggit ng saksi sa kanyang patotoo tungkol sa kanyang sarili. Tingnan niyo po yung banggit in verse 34. Ang sabi doon, datapwat ang patotoo ay hindi mula sa tao, gayon may sinasabi ko ang mga bagay na ito upang, ano ang layunin? Kayo'y mga ligtas. Imagine ninyo mga kapatid ang heart ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo yun, bahala kayo sa buhay ninyo, sa sama ninyo No? Hindi mapunta kayo sa impyerno, pero hindi ganun ang heart ng ating Panginoong Jesus. Sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng pagdududa, sa kabila ng paghihirap ng mga Hudyong ito, pagpapahirap ng mga Hudyong ito sa Panginoong Jesus, ang gusto pa rin ng ating Panginoong Jesus, maligtas sila. Kung hindi, bakit pa siya nagpapaliwanag? Di ba? Pwede namang, pakialam ko sa inyo, kung gusto niyo mapunta sa impyerno, di pumunta kayo sa impyerno. Di ba? Pwede naman kung gano'n, nanay, di ba? Pero sabi, nag-spend ng time ang ating Panginoong Jesus to explain to them kung sino siya. Bakit siya po tanging paraan para maligtas. Doon po sa verse na binasa natin, nakita niyo po ng malinaw ang pinaka-purpose, pinakalayunin ng ating Panginoong Jesus kung bakit siya nagpakita o nagbanggit ng saksi. Hindi po niya ito sinabi, mga kapatid, para magpasikat. Unlike ng maraming mangangaral sa panahon natin ngayon, ang palaging binibida yung sarili, sa ano narating ko, ano aral ko, ano kotse ko,
gaano karami pera ko. Hindi po ganun ang ating Panginoong Jesus. At hindi po dapat ganun ang mga mangangaral ng salita ng Diyos. Kung meron mang dapat maging bida sa pulpitong ito, si Kristo yon. Si Kristo po yon. Hindi po sinabi yun ng Panginoong Jesus para magpasikat, para lang magbigay ng impormasyon na para bagang nagle-lecture lang siya sa isang seminaryo. O alam nyo na ngayon, ito dapat yung paniwalaan, and so on and so forth. Hindi po. O kaya naman para lang pahiyain yung mga Hudyo. O sabi sa inyo ayaw nyong maniwala, na ako talaga ang Kristo. O pahiya kayo, Hindi po ganun lang ang ginagawa dito ng Panginoong Jesus. Ang layunin po ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pangangatwiran sa mga Hudyo ay para maligtas sila. Para maligtas sila. Mga ligtas mula saan, mga kapatid? Mga ligtas mula sa sakit at karamdaman, pagdurusa ng puso, sa isang sirang relasyon. Mga ligtas ba mula sa kakapusan sa pera? Hindi po. Mga ligtas mula sa kabayaran ng kanilang mga kasalanan. Yun po yung pinakamalaking problema ng tao, mga minamahal. Hindi ko po sinasabi na ang Panginoon hindi niya kaya mag-bless ng mga bagay na binanggit ko. Kaya po niya. But hindi yun yung main thing. Kaya po natin pinipreach yung gospel. Ang pinakalayunin po ay para maligtas sila, upang sila po ay hindi na maparusahan ng walang hanggan sa impyerno, kung saan mararanasan po nila ng lahat ng mga makasalanang hindi nagsisisi at sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Wala pong ibang paraan, mga kapatid at mga minamahal, upang ang isang tao po ay maligtas mula sa kahindik-hindik at karimari-marim na kaparusahang ito, kundi ang pananampalataya lamang sa Panginoong Jesus lamang. Na paniwalaan mo na siya ay Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo bilang kordero ng Diyos, bilang alay, minsan at magpakailanman, para sa mga taong magtitiwala sa Kanya, para sa mga taong magsisisi sa kanilang mga kasalanan. At nung ikatlong araw, sabi ng banal na kasulatan, siya ay nabuhay muli bilang garantiya na tagumpay ang ginawa niyang sakripisyo. Mga minamahal, ito po ang ebanghelyo, ito po ang dapat nating sampalatayanan upang magkaroon po tayo ng tunay na kaligtasan. Hindi ka maliligtas, kapatid, sa pagiging mabuti mong tao. Hindi ka maliligtas sa pagiging baptist mo o anumang relihiyon mo. Hindi ka maliligtas dahil sa mga magulang mo. Maliligtas ka lang sa biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. Yan po yung pinag-aaralan natin, mga minamahal, sa Sunday School, na I'm longing and praying na sana maunawaan po ng lating lahat. Wala na pong ibang paraan para po tayo ay maligtas, kundi si Kristo lamang. Kaya hindi na po kayo magtataka kung bakit ang ating Panginoong Jesus, sa talata pong ito, kaysa magpatutuo sa kanyang relihiyon, kaysa ipangalandakan yung kanyang pagiging Hudyo o mag-demand ng maraming mga utos, ay pinatotoo lamang po niya yung kanyang sarili. Napansin niyo po? Ito po ay sapagkat sapat ang Panginoong Jesus para sa sino mang tao. Sino mang, gusto kong ini-emphasize yun, mga kapatid. Sino mang tao, gaano mang ikaw kabulok, gaano man ikaw kasama, gaano ka mang karumi, gaano ka man napakasira ang reputasyon mo sa lipunan, kung ikaw ay magsisisi at lalapit kay Kristo nang meron pong buong pagtitiwala sa Kanya, kaya Kanyang baguhin, kaya Kanyang linisin, kaya Kanyang bigyan ng panibagong simula, panibagong buhay. At ganyan po ang istorya ng lahat ng mananampalataya. Ganyan po ang istorya ng inyong lingkod. Alam po ng aking mga magulang, alam po ng aking asawa kung gaano ako napakasamang tao, napakamayabang na tao at makasariling tao. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ako ay ako dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Si Apostol Pablo, mga kapatid, napakasamang tao, kalaban ng iglesia, pinapapatay niya ang mga iglesia, pero isang araw kinatagpo siya ni Kristo. Never mind ang lahat ng iyong ginawa, lumapit ka sa akin, anak, at ikaw ay aking lilinisin. Mga kapatid, napakaganda ng ebanghelyo kung inyo lamang po maunawaan, kung inyo lamang po itong sasampalatayaan. Si Kristo lamang po ang paraan.
para tayo ay maligtas. Taliwas po sa maraming mga grupo ngayon na pinangangalandakan sa kanilang pag-iibanghelyo ay yung laki ng kanilang kapilya, dami ng kanilang miyembro, ang yaman ng kanilang iglesia, at yung mga dapat nating sundin na sakramento. Si Jesus po ay pinatotoo lamang niya ang kanyang sarili sapagkat siya lamang po ang daan upang ang sino mang sasampalataya at magtitiwala sa kanya ay maligtas. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, ito po ay personal na tanong na sana po ay sagutin natin ng tapat. Naniniwala ka ba sa mga katotohanan ito? Ikaw ba ay tunay na talagang nagsisi at sumampalataya sa Panginoon at tangi nating tagapagligtas na si Kristo? Hindi ka na ba nagtitiwala sa sarili mong katwiran? Pagka ikaw ba ay mamamatay ngayon at mahaharap ka sa hukuman ng Diyos sa langit, ang sasabihin mo ba sa Kanya, Panginoon, papasok ako dyan kasi nagsisimba ako tuwing linggo. Panginoon, papasok ako dyan kasi mabuti akong tao. Panginoon, papasok ako dyan kasi ako'y naglilingkod sa iyo. Yun ba ang sasabihin natin? O papasok ka doon, Panginoon, hindi ako karapat dapat pumasok dyan. Pero dahil si Kristo ay namatay para sa akin, papasok ako dyan. Dahil ako'y nagtitiwalang sapat ang Kanyang ginawa niya. Ang Kanyang ginawa para sa akin. Kapatid, ganun po ba yung iyong katwiran? Ikaw ba'y may katwiran na hindi batay sa iyong sarili? Ang iyong katwiran ba kaya ikaw may assurance sa langit ay sapagkat ikaw ay sumampalataya kay Kristo? Ang iyong katwiran ba ay hindi katwirang nagmula sa iyo, kundi katwirang ibinihis sa iyo ng Diyos sa panamagitan ng pananampalataya kay Kristo? Bakit po tayong mga Kristiyano ay merong kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan, samantalang ang ibang pananampalataya ay wala? Isa po ang dahilan, sapagkat ang ating pananampalataya sa buhay na walang hanggan ay hindi po nakabatay sa ating sarili. Ito po ay nakabatay kay Kristo. Kung hindi ka patuloy na sumasampalataya, hindi pa po huli ang lahat. Ito po ay patuloy na pagtawag at paghihikayat sa iyo ng Ebanghelyo na ikaw ay lumapit kay Kristo nang mayroong buong pagsuko at pagtitiwala na sapat ang Kanyang ginawa upang ikaw ay mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ngayon po ang araw ng pagliligtas ng Diyos. Hindi po mamaya, hindi bukas, ngayon, sapagkat wala pong makapangangahas ng araw ng bukas. Wala nga makapangangahas ng araw mamaya. Ano? Pwedeng pag-alis mo ngayon, pagsakay mo ng motorsiklo, o anumang sasakyan meron ka, ano? Masagasaan ka ng maliwag transit, mapisak ang iyong ulo. Ano po? O kaya naman, atakihin ka sa puso habang ikaw ay nakaupo sa iyong kinauupuan. Ang tanong ko sa iyo, handa ka na bang humarap sa iyong manlilikha? At magiging handa ka lang kung ikaw ay magtitiwala kay Kristo. Wala na pong iba. Na magtiwala ka kay Kristo na sapat ang ginawa niya para ikaw ay malinis at mapatawad. Wala na pong iba. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, talikuran mo na ito at ikaw ay magpatuloy sa buhay ng pananampalataya. Mga kapatid, narito po ang patotoo ni Juan Bautista, isang tapat po na saksi ng Diyos na nagsasabing si Jesus ay Diyos at tangi nating tagapagligtas. Nawa po ay napagtibay pong lalo ang ating pananampalataya at paniniwala kung sino po talaga ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sitayo po tayong lahat.